Mga kapatid, kay Kristo, mapagpalang araw po ng pagsamba sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan pa rin po tayo at patuloy na itinataas ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Bago tayo dumako po sa ating pag-aaral, gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon dahil naganap po, nangyari yung aming Bible quiz through Messenger kahapon o nung Friday rather. At salamat dahil magagaling po yung mga nakilahok sa iglesia ng Maranatha Methodist Church at sa Jesus the Nazarene Methodist Church. At malinaw dito na lagi dapat nating pag-aralan yung salita ng Diyos. Thanks God dahil natapos yung ministry na iyon, yung Bible quiz na iyon na katagumpayan yung nangyari. At congratulations po sa lahat ng nanalo po sa Bible quiz from the book of Genesis. At sa Maranatha Methodist Church po, ang mga nanalo, yung ating first place ay si Aljoyce, mga kabataan po ito. Aljoyce Santos, second place, Nicole de la Cruz, and third place is Nesely de la Cruz, magkapatid po yon. At sa Jesus the Nazarene Methodist Church po, ang mga nanalo, ang first place ay si Marjoy Lito, second place Romar Jan Piol, then third place ay Raymart Lovendino. Mga kabataan din po lahat iyon. At hamon po para sa lahat ay patuloy na pag-aralan ang Book of God, ang Bible. At maraming salamat dahil nagtagumpay po ang gawain na ito sa ating iglesia, mga iglesia. Mga kapatid, samahan niyo po akong basahin ang ating pagulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan po sa aklat ng Mateo chapter 21 verses 23 hanggang 32. Mateo chapter 21 verses 23 hanggang 32 na ganito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kaniya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan. At siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kaniyang sinabi. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda ba o ang nakatatanda po? Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo,
ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit naniwala sa kaniya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kaniya. Ito ang salita ng Diyos para sa kaniyang bayan. Mga kapatid, kay Kristo, dalawang bahagi po ang ating Bible text sa umagang ito. Ang unang bahagi po ay ang pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus. Makita natin yung authority dito ni Jesus. Pero kinestyon ito ng mga nagtuturo ng kautusan. Kinestyon ito ng mga Pariseyo. Kinestyon ito ng mga pinuno ng bayan. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Mga kapatid, ang authority of Jesus ay ibinigay ng Diyos Ama. The authority of Jesus, ibinigay po ito ng Diyos Ama. Mabasa natin sa Mateo 11:27, ang sabi doon, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Makita natin dito mga kapatid na binigay po ng Diyos Ama yung karapatan ng Panginoong Hesus. Makita din natin na questioning the authority of Jesus leads to disobedience. Naway maniwala tayo at kilalanin yung authority na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus. At may quotation po na ang sabi sa English ay ganito po: if any man is willing to do his will, he shall know the teaching, whether it is of God. Diba yung mga kume-question doon sa karapatan ng Panginoong Hesus ay mga punong pari, mga pinuno ng bayan, na dapat alam nila kung saan galing yung karapatan na iyon, na walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Nagkunwari pa sila, hindi namin alam. Mga kapatid, lagi nating tandaan na ang authority ng Panginoong Hesus ay ibinigay ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa pangalawang pangalawang bahagi ay ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. At meron pong tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya doon sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka
ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ang sagot po ng panganay, ayoko po. Sabi niya, ang tugon niya, ayoko po. Pero bandang huli ay nagtrabaho pa rin siya sa ubasan. Nagbago yung kaniyang pasya. At ganun din yung utos niya sa pangalawang anak. Lumapit ang ama sa ikalawa at ganun din ang kaniyang sinabi. At ang tugon po ng pangalawang anak, opo. Ngunit, hindi naman pumunta sa ubasan. So, sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kaniyang ama? Sa umagang ito mga kapatid, pag-aaralan natin ang sumusunod sa kalooban ng ama. Ang sumusunod sa kalooban ng ama. Mga kapatid, minsan, yes Lord tayo ng yes Lord, pero hindi naman nating isinasabuhay. Kumbaga, magaling lang tayo doon sa salita, pero sa gawa, wala na. Magaling sa salita, ngawa ng ngawa, pero hindi gumagawa. Ang sumusunod sa kalooban ng ama, mga kapatid, una nating makita na dapat nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Dapat tayo ay nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Yun po yung unang paraan na kung gusto nating sundin yung nais ng Lord, iwanan natin yung kasalanan. Huwag na tayong gumawa ng kasalanan, dahil yung kasalanan po ay yun yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Yung ginawa po ng panganay na anak, nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lagi nating pagdesisyonan po yung magsisi. Pangalawa, ang sumusunod sa kalooban ng Ama ay naniniwala sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Diba, gaya po ng mga maniningil na buwis, mga bayarang babae sa Bible ay nagsisi. Tapos naniwala sila doon sa turo ni Juan. Itinuro ni Juan at itinuro ng Panginoong Hesus. Kapag naniwala tayo sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita, sa kanyang mga turo, papakita na sumusunod tayo sa kalooban o nais ng Diyos Ama. Dahil yun yung kalooban ng Ama. Yung pangatlo mga kapatid, ang sumusunod sa kalooban ng Ama ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito maglalas po na gusto nating lahat na after ng buhay natin dito sa mundo ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. At mga kapatid, ito ay bibigay sa atin ng aral na may reward lahat ng ating pagpapagal dito sa mundo. Kung sinunod natin ang nais ng Lord, ang layunin ng Lord sa atin, kalooban ng Lord sa atin, sure po yung kaligtasan na ibibigay niya sa atin. Kung tayo ay nanampalataya, may matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaligtasan po ang ating makakamit. Kung ikaw kapatid ay hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, wala ka pang personal relationship sa Kanya, it's time po na manampalataya sa Panginoong Hesus. Because Jesus Christ
is the way, the truth, and the life. He is the way, the truth, and the life para sa ating kaligtasan. Nakakalungkot minsan po sa buhay ng pagpapastor dahil marami pong nagsabi na, Lord, susunod po ako. Gagawin ko yung ministry na pinapagawa mo sa akin. Pero at the end, fake news pala, dahil hindi po nagpatuloy, napagod doon sa ministry. Pero kung love natin yung ministry na ginagawa natin, hanggang sa wakas ay magpapatuloy. At ang lagi kong sinasama sa prayer ko, Lord, ako ay maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay ko ang aking buhay magpakailanman. Ganun nawa po ang ating prayer, mga kapatid. Lord, ako ay maglilingkod hanggang sa wakas. Bibigay ko ang aking buhay para lamang sa iyo. Ibibigay ko ang aking buhay magpakailanman. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Ang sumusunod sa kalooban ng Ama ay nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, naniniwala sa Panginoong Hesus at sa kaniyang mga salita, at lastly, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lagi nating pagdesisyonan na paghariin ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw ng pagsambang ito na bagamat online worship, Panginoon, ay hindi po hadlang para makapagpuri kami sa iyo ng lubusan. Dakilang Diyos, dalangin namin na bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, matibay na commitment lagi. At Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa paalala sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan naming nagagawa, sa mga pinapagawa mo sa amin na hindi namin nagagawa. Patawarin mo kami, dakilang Diyos. Lagi kang maghari sa aming buhay at patuloy naming nilalapit, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, lahat ng mission churches, local churches. Pagpalain po ang Maranatha Methodist Church, ang Jesus the Nazarene Methodist Church. Makita lagi po na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nangiiwan. Makita yung pagmamahalan po ng bawat membro sa mga iglesyang ito. Dakilang Diyos, ang aming bansang Pilipinas, ang buong mundo, laging gabayan mo at laging ingatan, dakilang Diyos. Kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen. Mga kapatid, kay Kristo, ang panalangin natin din lagi na naway mawala na po ang COVID-19. Mag-ingat po ang bawat isa. Dalangin ko ang kapayapaan po ang inyong maranasan. Ang Diyos ay sumasa inyo. Mahal tayo ng Diyos. Mapagpalang araw po sa bawat isa. God bless you all and keep safe always.